Good afternoon mga madiskarteng mami. So ngayong araw po ay gagawa tayo ng banana chips. Kung nakikita niyo po yung saging ko, yan ay saging na saba na hilaw. Make sure po na hilaw kasi para po hindi siya madurog pagka in-slice natin tsaka mas madali po siyang lumutong. Kailangan po talagang hilaw siya. So ayan mga mamsi, meron akong slicer kasi noong unang gumawa ko ng chips, naghiwa po ako ng manual ay hindi po pantay-pantay yung kanyang nipis. So mas maganda po pag may slicer. Kung magninegosyo po tayo, okay lang po mag-invest sa mga gamit. So, ayan. So, ito na po. Maglalagay na tayo sa mainit na mantika. Make sure po na mainit na yung ating mantika bago tayo maglagay ng mga na-slice na saging. And, by the way, mga mamshi, ang apoy ko po dyan ay medium high. Ayan. So, kasi pagka po mahina ang apoy ay hindi po siya lulutong. So medium high po ang apoy. And make sure po na pag naglagay kayo yung sapat lang po dun sa mantika at huwag niyo pong pagsabay-sabayin. Dapat po hiwa-hiwalay pagka nilagay niyo yung chips para po siya ay hindi magdikit-dikit. Ayan. So hintay lang po natin siyang lumutong mga mamshi. At pagka pwede naman po nating haluin paminsan-minsan. At paghabang hinahalo po natin ay naramdaman ninyong malutong na. Yan, pagka malutong na po na tulad niyan, di po kailangan mag-golden brown. Kahit po dilaw lang siya, ay basta malutong na ay pwede na po yan. So hanguin na po natin. Sa pagkahango po natin, ayan. So meron nga pala kung tuturo ko sa inyo mga mamshi yung syrup na ginawa ko para magkaroon siya ng lasang matamis. So, eto po, ayan, ang lutong-lutong niya. Kung naririnig nyo talagang wala pang sugar, malutong na. So, mag-ready lang mga mamshi ng vinegar, ng water, at ng sugar. So, ang ratio po niya ay 1:1:1. Yan po yung ating syrup. 1 vinegar, 1 sugar, and 1 water. Depende po sa panukat ninyo. So, cup lang po yung ginamit ko dito. Ayan, so nilagay ko po ulit mga mamshi yung naprito ng chips doon sa mainit po muli ng mantika. And after pong ilagay, maglalagay lang po tayo ng ilang kutsarang syrup. Ayan, so may maririnig tayong sizzling sound. So may sizzling sound po siya. Halu-haluin lang po natin para yung nasa gawing ilalim ay hindi masunog. And mag-evenly distributed yung ating nilagay na sugar. Baka po nagtataka kayo bakit meron siyang vinegar. Kasi yung vinegar po ang nagpapatagal ng buhay ng ating banana chips para hindi po siya madaling mapanis. So pag nawala na po yung kanyang sizzling sound, pwede na po nating ahunin. And kung gusto nyo po mas matamis naman siya, pwede nyo pong patakan ulit. Ayan, so tikiman brews na tayo mga mamshi. Ayan, grabe ang lutong-lutong niya. At ang sarap-sarap. O diba? Mas sure tayo na malinis yung ating pagkain dahil tayo po mismo ang gumawa. Walang halong preservatives. Yan po yung lagi kong sinasabi na pagka sariling gawa natin, sariling tanim o sariling ano pa man yan, alam natin na mas safe, mas malinis, mas sure tayo sa ating mga pagkain. So, eto na po yung ating nagawa mga mamshi. Nirepack ko lang po siya ng tigpa 5 pesos. And imagine yung dalawang piling ng saging. Nakagawa po ako ng 60 packs. So, kayo na po ang mag-compute mga mamshi kung magkano yung kikitain nyo. Yan lang hanggang sa mga susunod na discarte tips mga mamshi.